So sir, dito sa burial rock, ano ba yung nandyan? Mga kabaong, talaga ng mga mami ata. Mami? Mga ilang Burial rock. kabaong o ilang mga labi yung nandyan sa loob ng bato? Marami. Marami. O kasi 4 na butas yan. Tapos bawat butas, Hindi ko alam, hindi ko nabilangan. pero pwede namin masilip. Oo naman. Grabe, tingnan nyo naman yung tanawin dito. Parang sinuklay yung mga taniman dahil nga sa napakagandang arrangement o napakagandang pagkakahilera ng mga tanim dito sa mga taniman dito sa Benguet. Sa taas ay dun po yung sentro ng bayan ng Bugyas. Ikita po natin itong mga nagtataasang gusali. At dito naman sa baba, itong mga taniman ng kung ano-anong mga gulay na tumutubo sa malalamig na lugar. Isa sa mga napansin ko dito ay itong mga kabahayan na sa likuran lang ay merong mga nicho. Bakit nga ba mayroong mga nicho malapit sa mga bahay? So, dyan nila nililibing kasi walang cemetery dito sa malapit sa doon lang nila dadalawin. Wala palang sementeryo dito. Walang cemetery. Sino ba yung nagde-decide nun na dyan siya ilibing o ilagay? Kapamilya rin. Pamilya din nila. Pero bakit may mga nasa gitna ng taniman? Baka siguro yung may-ari ng lupa doon nila nilagay doon. Baka bago namatay yung tao, sasabihin nila doon na ilalagay yung patay. So makikita po natin dito sa ating mga nadadaan ng kabundukan na bawat bundok ay mayroong mga hagdang-hagdang taniman. Tingnan nyo naman, halo-halo na yung mga nakatanim dito. May mga gulay, may mga mangilang-ilang palay, at yung pinakamarami, yung mga root crops. Dahil nga sa bulubundukin, kaya karaniwan na yung mga ganito katarik na kalsada. Grabe. Dahil nga sa pawala-wala yung internet, kaya nakalagpas tayo doon sa paglilikuan natin sana. Mula doon sa Iskinita, ay nakalampas tayo dito sa sentro nitong bayan ng Kabayan. Dito na tayo nakasagap ng medyo maganda-gandang signal, kaya nakapag-connect na tayo sa mapa. Bago po tayo bumalik doon sa crossing kung saan tayo papasok papunta doon sa ating destinasyon, ay ikutin po muna natin itong bayan ng Kabayan kasi sa mga araw na napapadaan tayo dito ay hindi ganito yung setup. Karaniwan lang, walang ganong nagbebenta o nagtitinda sa gilid ng kalsada. Pero ngayon makikita nyo na kalahati na itong kalsada ay inuukupa na itong mga nagbebenta. Dito lang sa gilid ng kalsada ay matatanaw po natin yung ilang mga naglalakihang falls na nakaharap lang dito sa bayan. Tulad nun, na nasa taas na itong bundok na talaga namang klaro mula dito sa ating kinatatayuan. At maliban dyan ay meron pang falls na nasa taas mismo na itong sentro ng bayan, andito na mas malaki kumpara dyan sa nakikita natin. Grabe, sobrang ganda na itong Kabayan at kung halimbawa ang first time mong magagawi dito ay sigurado akong mapapahinto ka para lang makapagpa-picture background itong mga naggagandahang tanawin. Nagulat ako dito sa kalsada nila kasi kung titingnan natin mula dun sa malayo ay hindi siya ganun katarik. Pero kung andito ka na, ayan, tingnan nyo, hulog natin. Non-stop nagugulong yung bato
hanggang sa marating niya yung pinakababa netong kalsada. Buti na lang, bagong semento siya, hindi na siya yung rough road, kaya hindi po tayo gaanong nahirapan. At dun sa pinagparkingan natin ay kinalsuan ko na ng bato para makasigurado tayong hindi siya dadaos-dos dito pababa. So mula dyan sa pinagparkingan natin, ilang metro lang, makikita na po natin itong welcome to Tinongchol Burial Rock. Sa gilid lang ng karatula, madadaanan po natin itong medyo maiksing hanging bridge na sa ilalim, ayan, dumadaan itong tubig na nanggagaling dito sa parang waterfalls. Kala ko kanina, pababa yung dadaanan natin, pero dito, paakyat pala. At medyo nakakahingal yung lakaran papunta dito sa bungad netong Burial Rock. Yun, so dito, mabuti na lang, merong nakaposting nagbabantay na pwede nating mapagtanungan tungkol dito sa Dambuhalang Bato. Sir, ano po yung first name nyo? Gifford? Taga rito lang po kayo sa Kabayan. Opo, sir. Ano yung barangay na nakakasakop dito? Barangay Kabayan Barrio. Parati bang may mga pumupunta dito? Opo, sir. Mga anong araw pinakamarami? Depende po sa mga araw na mostly Saturday, Sunday. Mga galing saan yung nagpupunta dito? Different places na. Natanong ko yun kay sir kasi bihira ko lang o ngayon ko lang nalaman na may ganito palang burial rock. Kasi pag sinabi nating Benguet, Mountain Province, yung mga iba pang probinsya na malapit dito, yung karaniwan nating makikita na pinaglalagyan ng nicho ng mga yumauna ay yung mga puntod na nasa likod bahay, yung mga hanging coffins ng sagada at yung mga kuweba. Pero dito, first time nating nalaman na may ganito palang bato na pinaglalagyan ng mga labi. So matapos ang ilang mga proseso, documentation, yung paglagay sa logbook at saka pagkuha ng letrato ay pwede na tayo sumilip dito sa Dambuhalang Boulder na tinawag na Tinongchol Burial Rock. So dalawa yung daanan dito. Merong papunta doon sa taas at merong papunta naman dito sa baba. Dito makikita po natin itong malaking butas na naglalaman ng mga kabaong na inilibing dito sa malaking bato. So dito sa isang butas na to, meron pong apat, higit pa yung makikita natin. So ayon sa mga napagtanungan natin dun sa bayan, ito daw yung mga na-mummify na o mga mummies na nasa loob ng kabaong. So sa tansya nila, aabot ng higit 100 taon na yung tagal na itong mga kabaong na nandito sa loob. At kahit nga yung nagbabantay dito ay hindi niya alam kung ilang taon na nga ba yung mga kabaong dito sa loob ng bato. Maliban dito sa malaking butas na nandito sa harapan natin, ay meron pang mga butas na nandito sa kabila, sa baba at dun sa dulo na itong bato. Yung ganitong tanawin, dinagdagan pa ng malamig na ihip ng hangin. Kahit na nakaganito kami, ay unti-unting naninindig yung balahibo ko. Dahil nga sa ngayon ko lang nalaman o ngayon ko lang nakita yung ganitong atraksyon na nandito sa probinsya ng Benguet. So merong daanan dito sa baba, dito sa gilid na itong batis, papunta dito sa kabila ng bato. Tingnan nyo naman kung gaano kadambuhala itong bato na napuntahan natin. Etong butas na to, yung pinakamalapit na butas na pwede nating masilip yung mga kabaong na nasa loob. Grabe, sobrang dami yung nandito. Patong-patong na nga yung mga kabaong na nasa loob ng butas. Base doon sa sinabi ng gwardya, hindi daw pwedeng buksan na itong mga kabaong. At yung pwede lang gawin ng mga turista dito ay silipin sila mula dito sa labas ng butas. Grabe.
Sobrang matarik. Itong paakyat na bahagi na itong bato. Kung dun sa baba ay basic lang yung lakaran, dito naman sa taas ng parte na itong bato ay talaga namang hihingalin ka. Dahil nga sa taas na itong bato ay ganun din katarik itong dadaanan natin papunta dito sa taas. At dito makikita po natin itong dalawa pang butas na ganun din yung laman. Yan o, dito. So kumpara doon sa baba, parang nabubulok na rin yung mga kahoy na ginamit dito sa kabaong. Parang eto yata yung pinaka naunang butas kumpara doon sa baba. Kaya ganun na lang yung itsura ng mga kabaong na nandito. Talaga namang kahanga-hanga yung mga ganitong atraksyon na nandito sa probinsya ng Benguet. So hindi pa po natin napuntahan ng personal yung hanging coffins, pero nakita na po natin sa mga videos, sa mga pictures yung lugar na yon. At dito, aktual po nating na tunghayan o nasaksihan, etong dambuhalang bato na ginawang libingan